Biglang may pumasok na ideya sa isip niya. Isang planong babago sa industriya ng taxi. Gusto niyang gawing demokratiko ang buong industriya, para sa kapakanan ng mga driver at pasahero. Sa pamamagitan ng pagsisikap, ang planong ito ang magiging pinakamatagumpay, at pinakarevolusyonaryong kumpanya sa Silicon Valley, ang Uber. May plano na ang lalaking nagngangalang Travis. Ang susunod niyang hakbang ay maghanap ng venture capitalist, kaya lumapit siya kay Bill ng Benchmark, umaasang makakakuha ng pondo. Sigurado raw siya na kapag ginamit ito ng 2 beses, habang buhay na itong gagamitin, pero nagdududa pa rin si Bill. Pagkatapos, nang lumabas sila sa bar, hindi makapagmaneho si Bill dahil nakainom siya, kaya naisip niyang tumawag ng taxi, pero wala ni isang dumating. Kaya kinuha ni Travis ang telepono niya at nagpindot. Wala pang kalahating minuto, isang pribadong sasakyan ang huminto sa harap nila. Medyo nagulat si Bill. Pindot lang yun parang magic. Ang mas ikinagulat niya ay nang makababa sila ng sasakyan. Hindi sila nagbabayad, pinapaalis na lang nila ang driver. Ipinaliwanag ni Travis na inilagay na niya ang impormasyon ng credit card. Mula pa noon para sa buong bayad para sa bawat pasahero. Ito ay isang maayos na karanasan sa pagsakay, napakasiyentipiko ng sistema ng paghahati ng kita ng driver, hindi na kailangan ng tip. Tinanong ni Bill kung ang buong pribadong sasakyan na ito na naghahatid ng pasahero, sa pangmatagalan ay mapapasailalim sa legal na pagpapasya. Sigurado, oo. Sa ganoong paraan, pumayag si Bill na mamuhunan para kay Travis. Ngunit ang problemang inaalala ni Bill ay mabilis na dumating. Sa pagtitipon para kay Travis, masaya niyang inilarawan ang kinabukasan ng kumpanya. Nang umakyat siya sa rooftop, may lumapit na isang lalaki. Siya si Pierce, mula sa Departamento ng Transportasyon ng Lungsod. Dahil maraming driver at pasahero ang naakit ng kumpanya ni Travis, ito ay nagdulot ng pagkadismaya sa industriya ng taxi at sa Departamento ng Transportasyon. Binalaan ni Pierce si Travis na kung magpapatuloy siya, haharap siya sa mga multa, demanda, at maging sa pagkakakulong, ngunit maaari rin niyang piliing makipagtulungan sa kanya. Ilagay ang teknolohiya mo sa mga taxi. Hinihiling mo ba sa akin na ipagpalit ang tren sa kahoy? Hindi na kailangan magpasalamat pero talagang ikinagalit ito ni Pierce. Kinabukasan, dumating ang mga pulis sa kumpanya at binigyan si Theo ng cease and desist order para sa lahat ng operasyon ng pagpapasada ng taxi. Kung magpapatuloy siyang lumabag sa ordinansa ng lungsod, sa susunod ay makukulong na siya. Pero walang bahid ng kaba o pag-aalala si Travis. Bagkus, ang cease and desist order na ito ay para sa kanya ay isang magandang simula. Hawak ang dokumento, lumabas siya ng opisina at sinabi sa lahat, ito ang birth certificate natin. Ibig sabihin, lumalago tayo. Ito ay tanda ng pagkilala, dahil pinapatunayan natin na tinatakot natin ang industriya, ng taxi at paghahatid pasahero, pati na rin ang Department of Transportation. At ang bulok na sistema nito, at mananatili tayong tagapagbago ng industriya. Ang mga salitang ito ay nagbigay ng inspirasyon sa lahat ng empleyado. Sumunod, inutusan niya ang mga empleyado sa Austin na patuloy na mag-recruit ng mga driver. Gusto niyang baguhin ang mundo dahil nasa industriya sila na magbabago sa mundo. Opisyal nang nagsimula ang laban niya sa gobyerno at sa mundong ito. Umorder si Chavez ng napakaraming Apple phone para maka-recruit pa ng mas maraming driver. Sinabi ni Austin sa mga driver na parang mga daga raw sila dati, na walang tigil sa pagtakbo para sa maliit na gantimpala. Pero ngayon, pwede na raw silang maging sarili nilang amo. Babaguhin niya raw ang buhay nila, kaya dumami ang mga gustong maging driver. Kinabukasan, nag-alsa ang mga driver ng taxi ng Uber, dahil tinanggal na ang mga bonus at insentibo para sa kanila. Ang dahilan, wala na silang perang pambayad. Kung magpapatuloy pa sila sa pagwaldas ng pera, babagsak ang kumpanya. Pinapayuhan si Chavez ng lahat na kausapin si Bill. Baka pwede pa raw mag-invest ng dagdag na kapital, pero matigas ang ulo ni Chavez. Pakiramdam niya, kung hahanapin niya si Bill ngayon, para na rin siyang sumuko, baka mawala pa niya ang kontrol sa kumpanya. Ayaw ni Travis na makita ni Bill na parang malapit na siyang bumagsak, pero sa pagkakataong ito, wala nang ibang paraan ang lahat. Kaya naman, labis na nabuwisit si Travis. Nagalit siya sa lahat. Nasa panahong naghihingalo na ang kumpanya, sa kanya pa ibinabato ang lahat ng problema. Mabilis siyang lumabas ng kumpanya at patuloy na naglakad sa malaking kalsada. Sa wakas, nakalampas na rin siya sa kanyang pag-aalala. Umupo siya sa gilid ng kalsada at tumawag sa kanyang ina. Pinayuhan din siya ng kanyang ina na kausapin ng investor. Sabi ng kanyang ina, nag-invest si Bill sa iyo dahil nagtatag ka ng kumpanya na gusto niya. Dapat mong ituring si Bill na kasama mo ngayon. Sabihin mo sa kanya ang nangyari at kung ano ang kailangan mo. Minsan, kailangan mong ibigay muna ang mga bagay na kailangan para makuha mo ang gusto mo. Kung hindi ka nga naniniwala kay Bill, paano naman siya maniniwala sa iyo? Kaya noong gabing iyon, pinuntahan ni Chavez si Bill at sinabihan niya si Bill tungkol sa burn rate. At alam na ni Bill noon pa man na ang lahat ng mga startup na nagpapalawak ay mataas ang burn rate.
Ipinakita ni Chavez kay Bill ang data at ang ulat. Ang datang ito ay napakasama, pero sinabi ni Bill na hayaan na silang umarangkada. Kung magkano ang kailangan nila, siya ang mag-i-invest. Pag naging regular na sila, kung magkano ang gusto nating sabihin, iyon ang sasabihin natin. Magpapatuloy siyang mag-i-invest. Manalo o matalo, nauunawaan ni Bill si Travis. Alam niyang sinadya nitong puntahan siya. Nakaranas siya ng paghihirap, pero masaya at nagpapasalamat siya. Dahil sila ay magkasosyo. Bilang pasasalamat, binigyan ni Travis si Ran ng isang unlimited card. Simula ngayon, maaari na siyang mag-Uber ng walang limitasyon. Ngunit ang puhunan na ibinigay ni Bill ay pansamantala lamang. Kailangan ni Travis na makipag-ugnayan kaagad sa mayor para makuha ang buong merkado ng lungsod, ngunit hindi siya pinapansin ng mayor. Pinaalalahanan siya ng kanyang asawa na bago pa sumikat si Bill Gates, ay nangako na may hahatid ang operating system sa takdang oras. Talaga bang pumayag si Hamilton na lumipat sa White House? Ang kapangyarihan ay pabago-bago, samantalahin mo. Ang sinabing ito ay nagbigay kay Travis ng magandang ideya. Gusto niyang gamitin ang kanyang mga driver para labanan ang mga politiko. Gusto niyang ipaalam sa lahat na ang Uber ay panig sa kumpanya. Kaya't sinimulan ng mga tao ng kumpanya na hayaan ang mga pasahero na pumunta sa Uber para bumoto sa mga petisyon hanggang sa ang bawat kahon ng petisyon ay may pirma. Nang maging parang pyramid ang dami, dinala ni Travis ang mga ito sa pintuan ng City Hall. Para sa lahat ng driver, isiga natin, hayaan nyo kaming magmaneho. Ilang minuto lang, pumayag ang mayor na makipagkita sa'yo. Nandoon din si Pierce. Gusto niyang maging isang mayor na nagbabago. Gusto ba niyang maalala sa kasaysayan o isang mayor na mahigpit na kumakapit sa dumi ng kabayo? Ang daan na ito ay dating puno ng dumi ng kabayo hanggang sa unang mayor ng bayang ito. Pinalitan niya ang mga karwahe ng mga tren. Hindi nagtagal. Nagsimulang sumikat ang mga bus at pinalitan ang mga tren. Pagkatapos, nagsimulang magtaksi ang mga tao na may metro. Dahil pwede itong huminto kahit saan mo gustong pumunta. At ito rin ay nagbibigay ng maraming benepisyo para sa mga nagbibigay ng lisensya at departamento ng transportasyon. Lahat ay nakikinabang, pero katulad ng ibang mga sasakyan, darating din ang katapusan nila. Ang inaalok nila ay ang kinabukasan. Ang mga pasahero ay naglalakbay gamit ang pribadong sasakyan at nagbabayad. Ang mga ordinaryong mamamayan ay nagmamaneho, kumikita sila ng bayad na ito. Parehong panig sa transaksyon ay panalo. Para bang nakumbinsi na niya ang merkado. Nasakop na niya ang lungsod na ito pero simula pa lang ito. Kahit na nangako ang merkado sa kanya na hindi na siya papatawan ng multa. Pero ang mga multang nauna ay nandyan pa rin. Kapag nagbayad na sila ng multa, babalik na naman sila sa dati nilang gawain. Habang nag-iisip ang lahat kung ano ang gagawin, pinapasok ni Bill ang isang lalaki, si Emil, ang pinakamagaling na broker sa Silicon Valley. Pinapante siya ni Bill para tulungan si Travis pero para kay Travis. Parang especially iya si Emil kaysa sa isang consultant para sa problema ni Travis sa multa. Ang solusyon, para kay Emil, isang mabilis na tingin lang kay Emil, ay mayroon na siyang napakagandang ideya. Ang mga Uber taxi ay pinagmumultahan at nanganganib ang kanilang pag-iral. Kung gayon, huwag na nating tawaging taxi. Si Travis ay tila nagkaroon ng epiphany. Walang ahensya ng taxi ang makakapagrehistro sa kanila. Tawagin silang isang kumpanya ng serbisyo sa pagbabahagi ng sasakyan. Bakit hindi ko naisip iyon? Wala ng ahensya. Ng taxi ang magkakaroon ng kapangyarihan sa kanila. Ibabalot nila ang kanilang sarili sa isang bagong entidad na tatawagin nilang Uber. Susunod, gusto niyang sakupin ang New York, Paris, Berlin, Mumbai, Tokyo, kahit saan pa man sa mundo. Paano nga ba ang unang pagbitag ng isang opisyal ng pagpapatupad ng batas? Isang lalaking tumawag ng pribadong Uber. Pagkatapos ay agad niyang ipinakita ang kanyang identification card mula sa Department of Transportation. Hiniling niya sa driver na huminto sa gilid ng kalsada. Sinabing lumalabag ito sa kaligtasan ng publiko. Walang validong insurance, walang kinakailangang lisensya, at nagbigay ng citation. Mas malala pa, pinagkaaitan niya pa ng sasakyan ang driver. Ganito ang ginawa ng Department of Transportation dahil sa Uber. Hayag na nilabag ang maraming batas at regulasyon sa pagdadala ng pasahero ng lungsod. Hindi lang kinukumpiska ng Portland ang mga sasakyan ng mga driver, pinapatawan din sila ng mabigat na multa. Labis na naaapektuhan ang moral ng mga driver ng Uber. Inaatasan ni Chavez ang mga empleyado na patatagin muna ang moral ng mga driver. Sigurado akong makakaisip kaagad siya ng isang plano. Isang perpektong plano. Gagamitin natin ang Green Bone. Oo, gagamitin natin ang Green Bone para talunin sila. Dahil ginagamit ng Department of Transportation ang app ng Uber. Para atakihin sila, gagamitin mo ang sarili nilang sandata laban sa kanila. Ang Green Bone ay isang software tool na binuo at ginagamit ng Uber. Ginagamit para tukuyin at tanggihan ang pagbibigay ng serbisyo sa ilang partikular na pasahero, kasama na ang mga pasahero, na pinaghihinalaan ng Uber na lumalabag sa mga tuntunin ng serbisyo. Ngunit sa teorya, lalabag ito sa batas.
Kung matuklasan, tiyak na magiging dahilan para ang gobyerno, bago mag-public ang Uber, ay magpatuloy sa mas mahigpit na mga hakbang sa pamamahala. Mas mahalaga, kung matuklasan ng Apple, tiyak na aalisin nila ang kanilang software sa App Store. Kaya kinabukasan, tulad ng dati, nagpabook ng sasakyan ang lalaki gamit ang kanyang telepono. Pero hindi niya alam na minamanmanan na siya ng Greenbone. Tinarget nila siya gamit ang impormasyon mula sa kanyang credit card. Hinarang at minarkahan nila ang mga transportasyon ng mga empleyadong ito para matukoy ang hacker. Kaya matagal na naghintay ang lalaki pero wala pa ring dumarating na sasakyan. Hindi lang siya ang nakaranas nito. Pati ang mga taong madalas mang-entrap at nagpapatupad ng batas ay hindi rin nakasakay. Nakuha na kayo ng Greenbone, mga gago. Umasa sila sa teknolohiya para maayos na makalapag ang Uber sa Portland. Pagkatapos masakop ang ilang lungsod, sumunod ang New York, kung sakaling agawin nila ang negosyo ng mga taxi. Araw-araw, 700,000 biyahe, may average na $20 kada biyahe. Ibig sabihin, $14 million araw-araw pero hindi ito ang pangunahing dahilan, ang mga tsuper ng taxi. Sa New York ay parang mga alipin, walang tigil silang nagpapalit ng CA. Pero ang dagdag na kita ay napupunta sa mga kumpanya ng sasakyan, o kaya isinangla ang kanilang kinabukasan sa isang lisensya na may interes. Ang CEO ng bangko ng taxi kaya nagpasya siyang magkwento sa mga driver. Kasama na ang mga pasahero kaya buong New York ang sisiga ng mabuhay ang revolusyon. Tama ka. Una, gusto niyang sakupin ang mga kalsada ng New York. Dalhin ang Uber sa mga lugar na ayaw puntahan ng taxi sa oras ng rush hour na may dagdag na presyo. Hikayatin ng mas maraming driver na lumabas sa kalsada para sumando ng pasahero. Hindi nagtagal, napansin na siya ng mayor ng lungsod ng New York. Kapag naging target ka ng AI, alam mong sa wakas, nakagawa ka na ng pangalan. At tunay nga, nakaharap niya ang mayor sa isang paghaharap sa pagitan nilang dalawa. Gusto ng mayor na limitahan ang bilang ng mga driver ng Uber. Kaya ipinakita ng Uber sa mga pasahero ang oras ng paghihintay. Nagbigay sila ng boses sa bawat pasahero, binigyan nila ng pagkakataong suportahan sila. Nagkaisa ang lahat sa likod ng Uber, at sa ganoon ay nasakop nila ang New York. Pero marami pa ring taxi driver na galit sa kanila. Pinaalalahanan ni Travis si Austin na huwag magkaroon ng maraming kaaway. Ikaw ay isang simpleng sundalo lang, Austin. Si Travis ang general. Sa ilalim ni Travis, nasakop ang mga lungsod na ito, kasama na ang New York. Lahat ng ito ay dahil sa pakikipaglaban ni Austin sa mga lungsod. Alam mo ba, hindi lang ako, pati ang buong team. Wala namang ibang team, lahat ito ay dahil sa kanya. Dinala ni Travis ang team sa Las Vegas para sa isang media party. Gusto nilang hukayin ang mga eskandalo nila. Matagal nang naghihintay si Travis dito, nagmamatsyag, dahil sa nangyari noon. Ang party sa Miami ay naging sobrang wild kaya't hindi na sila binigyan ng halaga ng mga tao. Naramdaman ni Travis na umaasta siyang isang mayabang na nouveau riche. Hindi bagay sa kanyang kasalukuyang estado, pero handa na si Travis. Nagtakda siya ng mga patakaran para maiwasan ang mga negatibong gawain sa trabaho. At nag-imbita rin siya ng 2 magagaling na eksperto sa komunikasyon. Dapat dumaan muna sa amin ang lahat ng problema. Bawal lumabas ang kahit anong mangyari dito. Bago magsimula ang party, ipinaliwanag ni Travis sa lahat ng empleyado ang kanilang mga core values. Ito ang inspirasyon niya mula sa panonood ng interview ng founder ng Amazon. Patuloy siyang natututo at nalaman ang kahalagahan ng core values ng isang kumpanya na siyang pinakamahalagang nabuo. Kaya nakabuo siya ng core value para sa kumpanya. Mayroon akong napakahalagang core value, ang pang-12, ang super pump. Ang bagong super pump ang magbibigay ng superpowers. Hindi lang nila gusto sakupin kung paano gumagalaw ang mga tao, kundi gusto rin nilang sakupin ang mundo. Ang nag-aalab niyang talumpati ay nagpainit sa lahat. Inimbitahan pa nga ni Travis sina Jay-Z at Beyoncé. Hindi na nakakapagtaka na wild ang party. Pero ang gastos sa PR team ay sobra-sobra rin. Bayad sa paglilinis, multa sa public drinking, gastos sa pagkukumpuni, kalinisan ng elevator, multa sa paghuhubad sa publiko, at gastos sa medikal. Bayad sa paninira sa silid-aralan, bayad sa panunuhol, at iba pa. Ang mga multa na ito ay umaabot sa $25 milyong. Ngunit si Bill, sa pagiging diktador ni Travis, ang pagyayabang, ang pagiging arbitraryo, at ang walang pakundangang pag-uugali ay lubhang nag-aalala pa rin. Ilang araw na ang nakalipas, nakilala ni Travis ang isang babaeng tumutugtog ng biolin sa isang restaurant. Mabilis siyang naakit sa babae, kaya kinabukasan, nagpabago siya ng kanyang hairstyle. Hindi man lang pinahintulutan ng kanyang kasintahan na hawakan siya pagkatapos bumalik mula sa party. Si Travis ay nakipaghiwalay sa kanyang kasintahan. Ang kanyang kawalang awa ay lubos na nakasakit sa kanyang minamahal.
At ang kanyang pagiging walang plano ay nagwasak ng kanyang puso. Noong araw na iyon, nakita ni Travis ang sasakyan ng Lyft sa daan. Madali siyang lumapit at tinanong ang pasahero kung bakit hindi sila gumamit ng Uber. Sinabi ng babae na mas mura ang Lyft, kaya naman dali-dali siyang humingi ng isang flyer sa driver. Sabi niya na gusto rin niyang sumali sa kanila. Ninakaw daw ng Lyft ang mga ideya ng Uber. Kaya naman, nagdesisyon si Travis na gumawa ng isang malaking hakbang. Paano nga ba matatalo ang mga kakumpetensya? May naikwento raw ang lalaki na napanood niyang pelikulang gangster. May isang don na nagdala ng baseball bat sa isang party. Tapos dahan-dahan siyang lumapit at pinaghahampas ang ulo ng kalaban niya. Bata pa lang daw siya, pakiramdam niya ay siya mismo ang tinamaan sa ulo. Pero dahil doon, nagbago raw ang pananaw niya. Napagtanto niya na epektibo pala ang paghahampas sa ulo. Ang pagbasag ng bungo ng isang tao ay tiyak na magiging aral sa iba. Kaya sasamahan na rin nila ang lalaking si Travis. Itinatag niya ang Uber ride-hailing service, pero ngayon, hinahabol sila ng husto ng Lyft. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay pilitin ang mga driver na pumili ng kampi. Kaya inutusan niya ang mga empleyado na paigtingin ang teknolohiya, para mabantayan ang mga telepono ng lahat ng driver, para malaman kung gumagamit sila ng Lyft app. Inutusan din niya si Austin na mag-book ng Lyft ride, at sadyang banggitin sa driver ang mga bagong incentives. Ng Uber, $25 kada milya ang kikitain. Hindi rin magbabago ang singil sa pasahero. Agad pumirma ang driver ng exclusive contract sa Uber. Sa puntong ito, kaya na nilang hanapin ang lahat ng driver. Binuksan ang parehong apps. Hinanap ni Austin si Pierce ng Department of Transportation. Sinabi sa kanya na ang mga driver ng Lyft ay nagmamaneho, na may Class C na lisensya, samantalang ang Uber, para sa kaligtasan ng mga pasahero, ay may mas mahigpit na screening sa mga driver. Kung hindi mo agad ipapatupad ang batas, at parurusahan ng mahigpit ang Lyft, lalabag din ang Uber sa mga katulad na batas. Ngunit napakamahal ng digmaan. Ang mga insentibo sa mga driver ay napakalaking gastos. May nagmungkahi na dapat kang mag-organisa ng roadshow. Kumuha ng karagdagang pondo para punan ang kakulangan. Ngunit hindi iba pang maliliit na pamumuhunan ang gusto ni Travis. Ayaw niya ng roadshow, gusto niya ang Google Ventures. Pero pinaalalahanan ni Bill si Travis, kung gusto niyang mag-invest ang Google Ventures, hihilingin nila sa Uber, na maging pangunahing mamumuhunan sa unang round, at lilimitahan ang puhunan sa ilalim ng $100 milyong, at hindi papayagan ng ibang venture capital funds na humigit sa kanila. Magtatakda sila ng maraming limitasyon, at pipilitin pa nila ang napakababang presyo. Noon, mas mahalaga kung mapapabagsak ang Uber kaysa kung tatanggihan ito ng Google. Pag narinig yun ng ibang venture capitalists, tiyak na aatras na rin sila. Kaya, roadshow na lang. Ayusin na natin ang schedule. Pero noong araw ng roadshow, paglingon niya, nakita niya, ang CEO ng Lyft. Alam niyang naghahanap din ito ng investor. Nakaramdam ng inis si Travis. Minumura niya ang pagiging magkasama nila ng Lyft sa iisang opisina. Sabi ng investor, ang ibig niyang sabihin, Uber o Lyft lang ang pipiliin nila. Tutulungan ko kayong makatipid ng oras. Tapos na ang usapan natin. Lumabas si Travis at kinansela lahat ng meeting. Naniniwala siyang kumpanya niya ay isang unicorn company. Kung gusto raw ng mga investor na sumali, sila ang pupunta sa kumpanya niya. Pumila ang mga top investor papunta sa Uber noong araw na iyon. Nagmungkahi si Travis na buksan ang negosyo para sa publiko. Sino man na may lisensya sa pagmamaneho ay pwedeng sumali sa team. Kaya inilunsad nila ang Uber Black, kung gusto mo ng sosyal. Kung gusto mo ng luho, pwede kang magbayad para sa ganoong estilo. Yung mas mababa sa 35% ang singil, Uber X ang tawag doon. Gaano katagal bago nakakuha ang Uber ng isang malaking isda? Si David, ang Chief Legal Officer ng Google. Siya talaga ang utak sa negosyo ng Lar-iPet, at Segway, Green. At ginawa ni Travis ang lahat ng to, para lang makuha siya. Gusto ni Travis na mamuhunan sila ng $250 milyon. Pero ang pinakamalaking investment ng Google noon ay $100 milyon lang. Pero desidido si Travis na panindigan ng presyong ito sa meeting niya sa Google. Hindi nila sinabi kay Bill na ayaw nang mapasailalim kay Bill ni Travis. Kaya itinago nila kay Bill. Pero kinabukasan, pumunta si Bill sa kumpanya. Bagamat medyo nagalit si Bill dahil sa pagtatago ni Travis, may dala naman siyang magandang balita. Pumayag na ang Google na mamuhunan ng $257 million. May pera ka na para bilhin ang Lyft. Tapos na ang negosasyon. Makakapag-retain ang Lyft ng 17% shares sa kumpanya. At pumapayag na rin silang mapanatili ang app at ang mga empleyado ng Lyft. Pero biglang nagbago ang isip ni Travis. 8% na lang ang ibibigay niya sa Lyft. Sabi mo, pakiramdam mo, hindi dapat magkaroon ng kahit ano ang Lyft. Dahil ngayon, ang buong halaga ng kumpanya ng Lyft ay nakasalalay sa tagumpay ng Uber. Ang Lyft ay parang linta, at si Travis ang host. Kailangan ng Lyft ang Uber para mabuhay. Nagalit si Lyft at umalis.
Hindi na niya balak ibenta ang kumpanya sa Uber. Lalong hindi siya aalis sa industriya ng ride-hailing. Magpapalawak siya. Sisipsipin niya ang lakas ng kumpanya ng Uber. Gusto niyang ipaalam kay Travis na nagpapahiya siya sa sarili niya. Lubhang napapahamak si Bill sa pagiging mapang-api ni Travis. Palagi niyang sinisikap na ibalik sa tamang riles ang mabilis na takbo ng Uber na tren. Isang tren na malapit nang sumabog. Ngunit ang ugali at mga kilos ni Travis ay lubos na wala sa kanyang kontrol. Noong araw na iyon, si Bill ay inimbitahang mag-interview. Tinatanong ng host si Bill, "Nasa loob ba tayo ng isang tech bubble?" Sumagot si Bill, "Ang mga unicorn company ngayon ay nasa isang mapanganib na bubble. Sobrang laki ng kanilang investment kaya't nagpapakita sila ng mga hindi makatwirang kilos. Kapag sikim ang iba, maging maingat ka. Kapag maingat ang iba, maging sikim ka. Ngayon, kailangan ng Silicon Valley na maging mas maingat." Sabi niya, tiyak na maraming unicorn companies ang mamamatay ngayong taon. At ang mga salitang ito ay nagdulot ng takot sa lahat ng empleyado ng Uber. Labis na nagalit si Travis dahil dito. Galit na galit siya nang pumunta si Bill sa kumpanya ng Uber. Hindi mabuksan ng access card niya ang pinto. Noon lang napagtanto ni Bill kung gaano kawalang utang na loob si Travis. Nang gabing iyon, may 2 pasaherong sinundo ang isang driver. Biglang bumunot ng kutsilyo ang isang lalaki. Hindi ito ang unang pagkakataon na may driver ng Uber na pinatay sa Brazil. Ngayon, balak nilang dalhin ang Uber sa China. Para malutas ang problemang ito, tinawag ni Bill ang board of directors. Dahil hindi kailangan ng pasahero ng credit card at ID para makapag-register ng account, kaya hindi talaga garantisado ang kaligtasan ng mga driver. Pero hindi talaga binibigyang importansya ni Travis. Walang bonus at insentibo. Nahihirapan ang mga driver na mabuhay. Iminungkahi ni Bill na magkaroon ng tip para sa mga driver, para mapataas ang tiwala nila sa kumpanya. Pero para kay Travis, ang pinakamalaking problema ngayon ay hindi ang mga driver, dahil ang kinabukasan ng Uber ay wala ng driver. Hindi siya sang-ayon sa pagdagdag ng tip at verification ng identity. Sa tingin niya, masisira nito ang maayos na karanasan nila. Hindi lang yun, ang totoo, maraming problema sa loob ng Uber ngayon. Isang bagong empleyado ang ginugulo ng kanyang manager. Kahit ang isang tauhan ni Travis ay nang-ahas na manggulo, ang ika-4 na pinakamahalagang tauhan ng kumpanya, pero hindi pa rin pinapahalagahan ni Travis si Bill. Nakita ni Bill na malapit nang mapahamak ang kumpanya dahil kay Travis, kaya nagdesisyon siyang humanap ng makakapagpigil sa kanya. Si David ang taong iyon. Naging bahagi siya ng TPG, isang pribadong kumpanyang namumuhunan, na namamahala ng $1 trilyong halaga ng ari-arian. Ang mga pamumuhunan niya ay nasa buong Silicon Valley. Napaka-impluwensya niya sa board of directors. Siya ang may final say. Palaging tama ang mga hula ni David tungkol sa sitwasyon. Kaya umaasa sina Bill at ang iba pa kay David. Ang pagsali sa lupon ng Uber ay tutulong kay Travis na maibsan ang kanyang mga pagkukulang. Bilang isang leader at sana, makakapagtalaga siya ng isang taong mapagkakatiwalaan, na sumali sa lupon gaya ni Bill at magkakaroon sila ng mas maraming boses. Ngunit noong araw na sumali si David sa lupon, sinabi ulit ni Travis na siya at si David ay parehong nagpasya kung sino ang pangalawa. Nang mga oras na iyon, dahan-daang pumasok ang isang babae. Lumalabas na maaga nang nakipag-ayos si Travis kay David. At hinayla ang atensyon niya sa babaeng ito, si Ariana. Kamakailan lang, dumalo si Travis sa isang hapunan, kung saan niya nakilala si Ariana. Nagtayo siya ng isang website para sa balitang pangkultura na hindi nagbabayad ni 5 sa mga manunulat, pero patuloy pa rin silang nagsusulat ng walang kapaguran. Pagkatapos, ibinenta niya ang website sa halagang $300 milyong. Sinabi ni Ariana kay Travis na ang mga taong kumukontra at bumabatikos sa kanya ay hindi talaga nakakaintindi. Ang bawat taong nagtatagumpay ay ninanamnam ang tagumpay sa sarili nilang paraan. Kung hindi rin sila magtatagal ng ganito katagal. At ang mga salitang ito ay saktong tumama sa puso ni Travis. Nang araw na iyon, ipinakilala ng Google ang kanilang pinakabagong teknolohiya sa lahat, mga self-driving na kotse na walang driver. Nang tanungin tungkol sa teknolohiyang ito, kung ikokonsidera ba ng Google na mag-develop ng serbisyo ng self-driving na sasakyan, sinabi nila na lahat ay posible. Labis itong ikinainis ni Travis. Hinanap niya ang investor at nagalit dito. Tinanong niya ito kung nagpaplano ba itong alisin ang Uber sa kasaysayan. Ngunit ipinaliwanag ng investor na hindi iyon ang nangyayari. Nang panahong iyon, sinabi ni Ariana kay Travis ang kanyang pahayag. Iyon ay isang deklarasyon ng gyera laban sa kanya at sa kanyang kumpanya. Nang panahong iyon, pinayuhan ng babae si Travis na humanap ng bagong investor. Sa ganoong paraan, mapapahina ang impluwensya ng Google sa board of directors at iminungkahi na dapat niyang pagmamayari ang teknolohiya ng pagmamaneho ng kanyang sarili. Ang mga salitang ito ay nagpapaisip kay Travis kaagad. Kaya naman,
Hinanap niya si Anthony, ang siyang pangunahing responsable, sa plano ng self-driving car ng Google. Ginamit ni Travis ang kanyang impluensya para mahikayat si Anthony. Lumipat ako sa pagtatrabaho para sa Uber. Nag-apply na ako dati sa Google. Sumunod sa akin ang 20 sa mga pinakamagagaling kong technician. Magaling, pare. Sunod naman, hahanapin ko si David. Kumbinsihin ko siya na mamuhunan ng $90 milyon at sumama sa board ko. At sa huli, nakumbinsi ko si Ariana na mamuhunan. Ganoon iyon. Si Travis ang may control sa board ng mga direktor. Kailangan pa nating bumoto tungkol sa tip. Billy, binawi ko na. Pero habang nagdiriwang ka, hindi ko alam na may emergency pala sa kumpanya ngayon. Kamakailan lang, nalaman ng isang reporter sa pamamagitan ng chat room ng mga empleyado ng Uber, na kaya palang matrace ng software nila ang personal na GPS data. Ibig sabihin, kaya nilang i-access ang lahat ng impormasyon ng mga user. Kaya agad itong inilabas ng reporter at ikinagalit ng maraming tao. Ang mas malala pa, tinanggihan ng Apple ang update ng Uber. Kung hindi ma-update ang software nila, mawawalan sila ng $4 million United States dollars kada araw. Tinawagan ng Apple si Travis. Inutusan siyang i-off agad ang privacy ng mga user. Kung hindi ay tatanggalin ang Uber sa App Store. Kaya inutusan niya ang mga empleyado na maglagay ng geofence sa headquarters ng Apple, para hindi nila makita ang code na lumalabag sa privacy. Pero sa labas ng geofence na ito ay nakakakuha pa rin sila ng data. Kaya ang pinakabagong version nila ay na-upload na sa App Store. Pero hindi nila inaasahan na may empleyado ng Apple na nag-uwi ng computer. 24 na kilometro ang layo mula sa headquarters para mag-overtime nang buksan niya ang computer. Natuklasan ko ang isang hindi magandang balita, at tiyak na hindi ito paniniwalaan ni Tim Cook. Ano kaya ang ginawa ng Uber, ang pinakamakapangyarihang kumpanya ng teknolohiya sa buong mundo? Si Tim Cook, CEO ng Apple, ay personal na nakipagkita kay Travis. Sa huli, nagawa nitong ma-stress si Travis na hindi naman talaga natatakot, dahil sa pagtanggal ng Uber app sa Apple App Store. Para bang pagdurog sa isang langgam. Hayun, lantaran na nilabag ng Uber ang patakaran ng Apple. Pagmamanman, paglabag sa privacy ng lahat ng user. Ang paggamit ng Uber app, ang gawaing ito ay lubos na nagpagalit kay Tim. Kaya naman, ipinaliwanag ni Travis na may dahilan siya kung bakit niya ginawa iyon. Gusto kong mapasok ang merkado ng China. Ang Uber ay mabilis na lumago sa buong mundo. At ngayon, ang natitira na lang ay ang China. Isang bansa na may 1.4 bilyong populasyon, 77% nito ay mayroong smartphone. Kung mapasakop ko ang China, magiging pinakamahalagang tech startup ito mula pa noong Apple. Pero sa ngayon, may dalawang malalaking kumpanya na ng ride-hailing sa China, ang Didi at Dianping. Gusto ni Travis na sumali sa kompetisyon habang nag-aagawan pa ang dalawang kumpanya. Sabi niya, ang Chengdu ay kalahati lang ng laki ng New York, pero wala pang 9 na buwan, ang dami ng order ay umabot na sa 479 na beses na mas marami kaysa sa New York. Pero ang totoo, kalahati ng mga order na iyon ay peke. Ang paggawa ng mga peking order araw-araw ay nagdudulot ng pagkawala na $25 million kada linggo. At lahat ng ito ay kasalanan ng Apple. Dahil sa mga driver na Chino na gumagawa ng mga peking order. Isang taong mayroong maraming telepono dahil hindi pinapayagan ng Apple ang pagsubaybay sa impormasyon ng user. Kaya hindi napigilan ng Uber ang mga ito hanggang sa isang araw. Ginamit nila ang digital fingerprint para subaybayan ang mga gumagawa ng peking order. Kaya nang ipagbawal ng Apple ang pag-access ng mga external na software sa digital signature, nawalan ulit ng kakayahan ng Uber na matukoy ang mga peking account. Bilang CEO ng kumpanya, kailangan niyang protektahan ito. Kaya kahit kailangan niyang kalabanin ng Apple, wala siyang ibang magagawa. Isang engineer ni Travis ang nakaisip ng bagong paraan para matukoy ang mga peking user. Ginagawang fingerprint ng bagong software ang data ng user tulad ng mga mensahe, mga contact, at mga litrato para makabuo ng natatanging fingerprint ng user. Kapag nabuo na ng telepono ang fingerprint na iyon, kayang subaybayan ng Uber ang lahat, galing. Bilyon-bilyong dolyar ang pinuhunan niya, para lang makuha ang China. Hindi talaga sang-ayon si Bill sa pagpasok ni Travis sa merkado ng China. Alam niyang kahit gaano kaganda ang datos ng Uber, hindi nito mapapantayan ng tubo. Magkaiba ang kultura, kailangan ng ibang estratehiya. Sa China, kapag lumaki ka, mamamatay ka. Gusto tayo ng merkado ng China ngayon. Dahil nagbibigay tayo ng walang hinihinging kapalit, parang namimigay lang tayo ng pera. Pero ang Uber ay mananatiling mananakop sa kanluran. Sa sandaling ito ay maging matatag at kumita. Tiyak na ang Partido Komunista ng China ay sasakop sa kumpanyang itinatag at hindi na ito ibabalik sa kanila kahit isang sentimo. Ngunit si Travis ay nasa isang winning streak. Hindi niya ito pinapansin. Gusto kong manatili sa China kinabukasan.
Nakarinig si Travis ng mas masamang balita, isang Uber driver ang pumatay sa isang bata. Inilagay ng reporter ang pagkamatay ng bata sa Twitter at tinawag si Travis na walang puso. Hindi naman anak niya iyon, sabi ni Ariana. Dahil hindi nila ako maintindihan. Dapat daw akong makihalubilo kaya, inorganisa nila ang isang pribadong hapunan kasama ang mga reporter, para magamit ang aking karisma at mabago ang impresyon nila sa akin. Yun nga lang, medyo naparami ang inom ng kanang kamay ko, at kung ano-ano na ang pinagsasabi. Nabanggit niya yung reporter sa Twitter na kumokontra. Dapat daw managot. Gumastos siya ng $1,000,000 para umupa ng reporter at detective, para kalkalin ang impormasyon tungkol sa babae. Nahukay nila ang personal na buhay at pamilya ng reporter, at lahat ng yan ay near record ng iba. Kinabukasan, ang mga usapan na to ay nabunyag, pero isinisi ni Travis ang lahat sa reporter. Kailangan ba talagang isulat ng reporter yun? Ano pa yung article tungkol sa data access? Sinong may pakialam, walang dapat isulat. Gusto lang niyang magpapansin. Talagang nakuha niya ang atensyon niyo, Travis. Kasalanan mo to. Hindi mo ba nakikita? Pakisabi sa akin na alam mong may susunod pa. Tinatanong ni Tim si Travis kung bakit ang taas ng rate ng pag-alis ng mga babaeng empleyado sa kumpanya. Sa Uber, napakataas nito. Ang proseso ng pagkuha namin ng tao ay palaging patas. Basta magaling ka, matatanggap ka. Basta nasa kumpanya ka na, sayo na ang trabaho. Walang diskriminasyon sa kasarian. Naniniwala ka ba? Hindi mahalaga kung naniniwala ako o hindi. May datos ako para pag-usapan to. Ang datos ay pwedeng magkaroon ng bias, pati na rin ng mga tao. Ang totoo, napakahirap para sa mga babae na magtrabaho sa Uber. Kahit mahusay ang mga babaeng inhinyero sa trabaho nila, hindi pa rin sila pinapahalagahan. Yung mga magaganda, madalas nahaharas at nagre-resign. Samantalang yung iba namang mahusay, inaagawan ng credit sa trabaho. Gaano man sila kasipag, hindi nararamdaman ng mga babae rito na sila'y nabibilang. Kaya napipilitan silang umalis sa Uber. Nang araw na yon, nalaman ni Chavez na ang mga kumpanya ng ride-hailing sa China ay tumigil na sa kompetisyon at nagsanib puwersa para maging Didi Chuxing. Nagtustos ang Uber ng halos $2 bilyon. Ang pakikipagkompetensya kay Didi Chuxing na yon ay tiyak na magpapaubos sa atin. Pero pinili ni Travis na manatili. Gusto niyang maghanap ng isang Chino na mamumuhunan. Hiniling ni Tim na ikwento niya ang karanasan ng mga driver. Ang kita ng kumpanya ay nakasalalay sa mga driver. Pero si Travis ay hindi kailanman nag-alala sa kapakanan ng mga driver. May ilang reklamo, pero base sa datos. Ang oras ng pagmamaneho ng aking mga driver ay nagtala ng bagong record. Ang antas ng kasiyahan sa kita ay nagtala rin ng bagong record. Pero ang totoo, napakahirap ng buhay ng mga tsuper. Sila ang mga unang tsuper ng Uber. Sila ang tumulong sa pagtatayo ng kumpanyang ito. Noong una, sabi nila, partner daw nila sa negosyo ang mga tsuper. Marami ang nagdoble ng puhunan, lalo pang nag-invest sa partnership na ito. Nang utang pa sila sa Uber para makabili ng mga mamahaling sasakyan na pasok sa standard ng Uber Black. Yun pala, liliit ang subsidiya at bababa ang pasahe. Hindi na nila mabayaran ang utang nila. Nabasa niya sa dyaryo na balak ng Uber na gumamit ng mga self-driving cars. At ang mga tsuper, magiging bahagi na lang ng nakaraan. Putang ina, wala sa plano ni Tim na tanggalin ang Uber sa app. Apple, teka, hindi ninyo papatayin ang Uber, di ba? Pinipigilan kita sa pagpatay sa Uber, mukhang determinado kang patayin ang Uber. Pero pinaalalahanan pa rin niya si Travis na huwag nang hamanin ang kanilang security policy. Ginagamit ba ang track ang app mo para sa kaligtasan ng mga customer o para mabawasan ang iba pang pandaraya? Syempre hindi. Akala mo naman mag-i-invest ang Apple ng $1 bilyong sa loob ng ilang buwan sa Didi Chuxing. Kaya huwag ka nang magdagdag pa ng problema kung ayaw mong susugurin niya ang lahat ng negosyo ni Travis. Kaya nawala ang Uber sa merkado ng China. Napakadismaya ni Travis dahil dito pero hindi niya alam na inilagay na online ng mga babaeng empleyado ng Uber ang lahat at nag-upload din ng video ang mga naiwang driver. Mas malala pa, dahil sa inakit niyang mga engineer mula sa Google, ay nag-download ng sensitibong data tungkol sa self-driving technology nang walang pahintulot. Kaya hindi lang ang engineer na iyon ang kanilang sinampahan ng kaso, pati na rin ang Uber. Pati si Travis, siguro panahon na para tumakas. Ang pagpanig ni Travis kay Trump ay lumikha ng matinding galit mula sa mga tao. Ang CEO natin ay sumali sa Economic Council ni Trump. Pinili niyang dalhin ang politika sa opisina. Parang pagtapon ng tae ng aso sa gitna ng opisina. Ang kontrobersya sa Uber ang nagbigay kay Travis ng pinakamalaking hamon niya sa ngayon. Ano bang nangyayari sa akin? Puno ang internet ng mga mura, sinasabing peke ang mga transaksyon nila, atake at ituro ang 10 malalaking krimen ng Uber. Sunod-sunod na nabubunyag ang mga iskandalo ni Travis.
Agad siyang naging masamang tao sa paningin ng mga netizen. Sa mismong importanteng sandaling ito, may isang video na ipinost ng isang driver. Sa video, kayakap ni Travis ang dalawang magagandang babae. Sa una, niloko nila ang tiwala ng mga driver. Pinapirma nila ang mga ito ng kontrata at bumili ng Uber Black na sasakyan. Ngunit hindi lamang sila hindi kumita ng pera, kundi nawalan pa sila ng malaki. Ngunit patuloy na nagdadahilan si Travis at isinisisi pa ang lahat sa mga driver. Matapos mapanood ang video, nagdesisyon ng kasintahan na makipaghiwalay sa kanya. Masasabi nating lahat ng ito ay bunga ng mga ginawa ni Travis. Gusto ni Tra na magpatupad ng bagong sistema ng pagsusuri upang mapigilan ang pagpasok ng mga ekstremistang teroristang Muslim sa Amerika. Noong mga araw na ipinalabas niya ang balitang ito, nagwelga ang mga driver ng Uber taxi sa paliparan ng Kennedy. Naglunsad ng panawagan ang mga netizen na tanggalin ang Uber. Sinabihan ng mga empleyado si Travis na umatras na sa Economic Council ng presidente. Linisin ang sarili dahil karamihan sa mga driver ng Uber ay mga imigrante. Hindi lang ang mga driver, pati na rin ang ilang empleyado ay hindi mga residente ng bansa. Itong kumpanyang walang hiya na to at lahat ng iba pang kalokohan ay mamatay na sana. Kinamumuhian nila ang patakarang iminungkahi ng presidente, kaya kamumuhian din nila si Travis at ang Uber. Bumagsak ng husto ang mga order ng Uber ngayon. Malaking pinsala. Para malutas ang mga problemang ito ng Uber, unang tinanggal ni Travis ang mga empleyadong hinikayat niya mula sa Google. Dahil nang umalis siya, dinala niya ang teknolohiya ng self-driving. Hindi lang siya kinasuhan ng Google, kundi pati na rin ng Uber. Kaya napilitan si Travis na talikuran ng teknolohiya ng self-driving. Sumunod, tumawag siya sa presidente ng may paggalang. Ipinaalam niya na gusto na niyang umatras sa Economic Council. Pagkatapos ay binabaan na niya ang telepono habang siya ay nasa gitna ng pagkalito. Isang tawag sa telepono ang nagbalita na ang kanyang ina ay pumanaw na. Ang kanyang ama ay nasa ospital at nangangailangan ng agarang tulong, hindi pa man siya nakakapagdalamhati ng lubusan. Sinabi ni Bill sa kanya na si Mr. Holder ay nagbigay ng payo. Siya ay isang napakahusay na abogado, ang unang Attorney General ng Amerika, na inanyayahan ni Travis. Gayunpaman, matapos ang pagsusuri, natuklasan niya ang mga pagkukulang sa pamamahala ng Uber. Sobrang laki ng banta ng terorismo, panliligalig, sexual na panliligalig, ekstremong kultura ng kumpanya, kasama na ang kaso ng pagpatay sa California, pananakit sa empleyado, at iba pa. Kaya umaasa si Holder na matanggal na nila si Emil agad, dahil siya ang kanang kamay ni Travis. At sa kritikal na oras na ito, siya lang ang pwedeng maging panagot. Sunod, umaasa si Bill na makapagpahinga muna si Travis. Maghintay na maayos niya ang gulo bago bumalik, pero hindi naniniwala si Travis. Pakiramdam niya, hinihintay lang ni Bill ang pagkakataong ito para maaga ang kapangyarihan sa kanya. Kaya sa pulong ng kumpanya kinabukasan, hindi umalis si Travis. Umakyat siya sa plataporma, inilabas ang kanyang sarili, naghandang ipakita ng tapat na siya ang mananagot. Kung gusto niyong ilunsad ang Uber 2.0, kailangan niyang matutong maging Travis 2.0 muna. Pagkatapos, nagkasundo ang lupon ng mga direktor na aprubahan ng pagtanggal kay Emil. Ngunit alam ng mga empleyado na ang pagtanggal kay Emil ay para lamang pag-aanin ang kasalanan ni Travis. Talagang walang katuturan. Hindi matiis ng isang kasamahan ang mga kahayupang ginawa ng kumpanya, kaya tahimik siyang lumabas. Lumapit siya sa babaeng reporter at nagbigay ng dokumento. Si Travis, na kinatawan ng Uber, ay nakikipag-usap sa isang CFO. Sinubukan niyang kumbinsihin ang mga tao pero tinanggihan siya agad. Wala ka talagang tapang. Kakalabas lang niya ng mag-doorbell. Ang bilis naman, nagbago na pala ang isip mo, matatalino ka naman. Dalawang lalaki ang pumasok at binigyan nila si Travis ng isang liham. Inatasan sila ng board of directors ng Uber na ibigay ang dokumento at hilingin ang pagbibitiw niya. Kamakailan lang, naipalabas na ang balita tungkol sa Greenbone incident ng Uber. Ito ang nagtulak sa Uber na noon pa man ay patungo na sa pagkasira, para mas mapabilis pa ang pagbagsak. Nang umagang iyon, 3 malalaking investor ang lumapit kay Bill. Hindi na nila kayang ipagsapalaran ng pamumuhunan kay Travis. Dahil siya ngayon ay may napakasamang reputasyon. Nasira ang kanyang pangalan, kahit na si Travis ang bumuo ng isang napakagandang kumpanya. Pero kung magpapatuloy ito, tuluyan ng masisira ang Uber. Sa pagkakataong ito, maraming tapat kay Travis sa board of directors. Kaya lihim na nagpatawag ng pulong si Bill. Dahil hindi natin siya pwedeng tanggalin ng direkta, hayaan na lang natin siyang magbitiw ng kusa. Sabi ni Bill, interesado ang media sa bagay na ito. Sobrang nag-aalala si Travis sa reaksyon ng publiko. Kapag pinalayas siya, kaya nagdesisyon siyang hayaan itong lumagda sa sarili niyang resignation letter. Mas mabuting madaliin na natin ang paggawa ng liham na ito. Si Ariana, noon pa man, sinusuportahan si Travis, kaya nagdesisyon siyang personal na
Pumunta sa kumpanya para alamin kung gaano kalala ang sitwasyon. Kaya siya, bilang miyembro ng Board of Directors, nakinig siya sa feedback ng bawat empleyado tungkol sa kumpanya. Pagkatapos ng ilang pag-uusap, pumayag siya sa paraan ng paggawa ni Bill. Ipinadala ang sulat, alam mo ba ang ibig sabihin nito? Kaya't nagpadala siya ng 2 tao para hanapin si Travis, umaasa na malutas ang problema ng mapayapa. Ito na ang oras ng pagpapasya para sa kumpanyang Uber. Wala nang ibang paraan kundi pilitin siya ng Board of Directors na magbitiw. Yun lang ang makakapagligtas sa Uber. Hindi ako mapapaalis ng Board of Directors. Alam ninyo iyan, alam din nila iyan. Nakaabot na sa kanya ang sulat. Kung pipirma ka, mananatiling sikreto ito habang buhay. Kung hindi ka pipirma, sisantehin ka pa rin ng kumpanya. At saka, malalaman ng buong mundo na si Travis ay lumapit sa kanyang dating kasintahan. Dahil marami sa mga miyembro ng Board of Directors ay kakilala niya, umaasa siyang matutulungan kanyang iparating ang mensahe na huwag ka nang puntiryahin pa. Pero ang kapangyarihan ng dating kasintahan ay pinahina na ni Travis. Ang babaeng dating sumusuporta kay Travis nang walang pasubali, na dating sinaktan mo ng labis, sa pagkakataong ito, sa wakas ay natauhan na ang babae. Pero pinayuhan pa rin niya si Travis na pumunta sa ibang kumpanya, na posibleng magtagumpay din, pero hindi naman pinakinggan ni Travis. Nagsimula siyang maghanap ng mga empleyadong dati niyang loyal. Pero ngayon, lahat sila'y tinalikuran na si Travis dahil nawalan na ng kontrol ang sitwasyon. Napipilitan silang pumanig sa kumpanya, hindi sa kanya. Wala na siyang natitirang mga taong sumusuporta sa kanya. Nawalan ako ng kumpanya. Hindi naman talaga sa kanya yung kumpanya. Hindi ko kaya. Kailangan ni Ariana na pumunta kay Travis at sabihin sa kanya na oras na para bumitaw na siya. Ngayon, mayroon ka pa ring malaking bahagi ng pag-aari sa kumpanyang ito. Ikaw pa rin ang nagtatag, maaari ka pa ring magsimula ng bagong paglalakbay. At ngayon, napakalinaw na ng resulta. Kaya nga, kinumbinsi mo si Travis na pumirma sa kontratang ito. Pero may isang kondisyon siya, gusto niyang alisin si Bill sa Board of Directors. Hindi niya alintana kung ano ang tingin ng iba kay Travis. Alam kong isa akong hanghang, pero sa tingin ko, ang hanghang ngayon ay ang mananalo bukas, tulad ni Bill Gates o Steve Jobs. Umupo ka lang dyan sa sofa at umutot. Isipin mo kung naging mas matigas ako noon. Saan na kaya ako ngayon? Tapos pupunta si Travis sa kumpanya ko, kukunin ang ID niya, tatayo sa mesa, sasabihin na hindi siya magpapatali sa mga pagkakamali, at pangungunahan niya ang lahat patungo sa susunod na yugto ng pag-unlad. Hindi lang daw tao ang ililipat nila, kundi pati mga produkto. Magbibigay ng iba't ibang produkto para sa milyon-milyong user. Ang pagiging pinakamalaking sistema ng transportasyon, ang talumpati niya ay nagpaalab sa damdamin ng lahat, na puno ng sigla at kasabikan, tulad ng dati. Gayunpaman, lahat ng ito ay kathang-isip lamang ni Travis. Ang pelikulang ito ay batay sa mga tauhan at mga pangyayari na totoo. Maraming veterano sa Uber ang kumita ng malaki. Si Emil, matapos umalis sa Uber, ay kinuha ng SoftBank bilang isang independenteng consultant na namamahala sa pagkuha ng Uber na may taunang sahod na $4 million. Maraming driver ang tumanggap ng kabayaran mula sa Uber. Ang dating girlfriend ni Travis ay naging CEO ng isang kumpanya ng gamot. Pagkatapos mag-public ng Uber, ibinenta ni Bill ang kanyang shares na nagkakahalaga ng $600 million. Sa gayon, naging bilyonarya si Ty. Umalis si Ariana sa board ng Uber noong 2019. Ang halaga ng shares ni Ty ay isang misteryo. Kumita si Travis ng $2.70 bilyong dolyar sa pamamagitan ng Uber. Pagkatapos, itinatag niya ang Cloud Kitchens, isang startup na nagkakahalaga ng $5.30 bilyong dolyar. Ang Lyft, katunggali ng Uber, ay nag-public din noong 2019. Mas maaga ng 5 linggo kaysa sa Uber, na may tinatayang kabuuang halaga na $24 bilyong dolyar. Sa wakas ay nag-IPO ang Uber noong ika-9 ng Mayo taong 2019 at dinala ni Travis Kalanick ang kanyang ama sa okasyon. Mahirap at paliko-liko ang naging paglalakbay ng Uber at ni Travis. Sa tingin ninyo, ang pagiging mapusok at walang takot ni Travis ba ang naging susi sa matinding tagumpay ng Uber? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para sa mga susunod na video. Salamat sa panonood!